Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan for today's video. Kumusta po ang lahat guys? 2 araw po tayo na walang upload dahil wala tayong maisip na upload, content. So ayan po guys, is nandito tayo sa taas. Katatapos ko lang po maglaba. Hindi ko na po namalayan yung oras. Basta pagkagising ko is nagkape lang po ako. Nalit naman po ako bumangon na maga pa tayong nagising pero late na po tayong bumangon. Siguro mga alas 10 na po yun. So ayun, nagkape po tayo. Tapos nagbabad ng mga labahan natin dahil medyo marami na. 3 araw po tayo hindi naglaba pero hindi naman sa gaano karami kasi yun, naglalaban na po si Christian ng labahan nila, pero yung mga bata na ano lang po sa paglagay ng labahan, basket sa kanila, parang nahati na yun nga, ngayon naman tapos na po tayong maglaba. Yung nalalabhan ko na lang po na damit is yung kay Ronald kasi si Ronald busy ngayon. Marami po siyang racket, hindi ko alam. Tapos si Sansan din is naglalaba na po siya. So ayan, meron lang po siyang lalagyan. So ayun, yung nilalaban ko na lang yung sa akin, kay Papa Bits, kay Ronald. Tapos hindi maiwasan yung mga bata, nakakalagay din po ng mga hinubad nila sa basket ko. Hinahayaan ko na lang po sila. So ayun, tapos na po tayong maglaba. Yung oras po is mag-aalauna na pala. At saka ayan, umakyat po tayo dito para po maggawa po tayo ng content. Maghahanap buhay muna ako. Nasamantala si Papa Bis is nandoon. Nagsasaing po siya. Tapos may dumaan po na tamban tuloy. So ayun, bumili po kami ng 1 kilo. Siya po yung nagluluto. Kasi si Christian is naglalaba. Tapos yung mga bata nagising is mga alas 11 na, si Piang at saka si Christian. Alas 11 na po silang nagising. Nahayaan ko lang din sila. Sabi ko sa kanila, maglaklase na, ano po kayo, kung sa waray is magagawa sila kasi pag may klase na is magana silang gigising. Si Piang, iwan ko kung kailan po siya dito sa Cebu kasi wala pa naman balita na mag-enrollment na. Pero yung klase is June. Wala namang problema kasi parang enroll na po sila pag pass na lang ng mga card. So ayan, nandito tayo sa banda po sa CR kasi mga 2 araw na po naggawa dito si Christian. So ayun, pinaano muna lang sa kanya ni mamawalin, pinalagyan ng para po pintuan pangsara kasi para po makalipat na po sila dito, matulog sa taas. Dahil hindi po na tutulog yung mga bata dito sa taas dahil walang mga sara. Ayan po, lagyan po ni Christian ng sara para pintuan. Pero ganun pa rin, di rin natutulog yung mga bata dito dahil natatakot sila. Ako, hinayaya ko silang matulog dito, hindi po sila natutulog. Tapos ngayon, ayan, umakyat si Chrislyn, nagpapapicture lang po siya. Nandito tayo sa banda ng CR dahil pinalagyan lang muna ni Mama Walin ng sahig. Wala pa naman ipang papaayos po dito sa banda CR sa taas. Pinalagyan lang muna ni mamawalin ng sahig kasi masagwating na yung nakatabon dito yung mga pera-perasong mga cladding or yero. So ayan, mas mabuti po yung pwesto namin dito dahil mahangin nga. So ayan, papakita ko sa inyo yung para CR. Pinalagyan lang muna ni mamawalin ng sahig. Ayan, yan po yung hitsura ngayon. So, yung mesa at saka upuan, nilipat namin dito. Dahil nga, yung hangin is nagmumula dito. Kesa dito sa tiris namin is mainit. So, ngayon, pwede na po kami dito magtambay-tambay sa taas. Tapos, klaro pa po dito sa labas. Ayan. Pinaanuhan lang muna ni mamawalin ng sahig. Pinalagyan na habang wala pa pong ipapayos
para sa CR dito sa taas. Okay lang naman po na doon pa yung CR sa baba kasi mga ano pa man ito, mga bata pa, kaya pang mag baba, akyat baba. Si Papa Bits lang ang hindi kaya kasi pinalulusot pinalulusot lang po niya dito. So ayan po guys, kumusta po ang lahat talaga, kumusta? Nagmuni-muni lang muna ako sa stock room ko. Hindi po ako naglalabas dahil sa sobrang init nga. Lumabas lang po tayo ngayon dahil naglaba po ako. So yung mga nilabhan ko, hindi ko sa labas po inihahangir. Diyan lang po sa sa may silong po ng trapal. Okay lang naman po yung yung pagka hangir, naka segregate ganun. So hindi masagwa tingnan. Yan po yung purpose ng hindi ko kinukuha yung pagtrapal dyan sa labas namin. Kasi pananggayan sa ulan at sa init ng araw. Yun, si Papa Bits maingay sa kusina kasi siya po yung nagluluto. Yung mga bata naman alas 11 na nagising, kumain naman po sila dahil meron po silang hotdog na nakanda po na ulam nila. So kaming mga matatanda, okay na lang po kung ano yung kakainin namin. At walang problema sa akin kasi pwede po ako hindi kumain. Sa katunayan nga, gabila po ako kumakain. So, ayun. Maano talaga yung mga bata ngayon, ano lang po sila sa pagtulog. Yung gusto lang nilang magising, hindi ko naman po sila ginigising. Pag nagklase na, yun, meron na namang kakamot sa ulo pag gigisingin na, bumangon na ng maaga pag magpasukan na. Maluwag po dito sa taas, walang gustong may matulog. Ako naman parang pakiramdam ko okay na ako doon sa stock room ko. Ako lang po mag-isang matulog. Parang ayaw ko pong lumayas doon sa pwesto ko. Gusto ko lang doon. Nasasayangan po ako na gibain. Tapos lumipat tayo dito sa taas kasi nga yung dito sa kwarto ni Jing, si Jing hindi pa man natutulog dito dahil mas po siya doon sa dating kwarto niya kasi sakto lang yung laki. Dito po is naluluwagan siya, parang din matulog na siya po yung mag-isa, pero hindi naman po siya dito nagpipermanente. Yun nga, umuwi siya dito nung mga ilang araw, tapos bumalik naman dahil yun nag-uumpisa na pong mag-duty. Nag-uumpisa na po siyang mag-duty doon sa doon sa tuturuan niya sa Compostela. Tapos ngayon naman parang po ako dahil si Paul at saka si Pinsoy umuwi ng Tacloban. Hindi ko alam kung anong dahilan para po silang nag-alsa balutan. Nagulat na lang po ako nang sabihin niya na uuwi na sila ng Tacloban. Tapos hindi ko man gustong pasamahin si Pinsoy, yung bata gustong sumama sa daddy niya. So ayun, nung isa nga mga ikalawang araw na po ngayon, umuwi sila ng Tacloban. So ngayon nandun na po sila sa Tacloban. Tapos tinatanong ko naman si Paul kung saan niya paparalin si Pinsoy. Sabi niya hindi ko alam. Hindi ko alam po yung mga puro problema nila. Hindi po tayo pwedeng makisawsaw. So masasabi ko lang, wala siya masasabi sa akin. Na yun nga, namanghalang po ako nang sabihin niya na uuwi na po sila ng Tacloban. Lang po sila nag motor, dala yung mga gamit nila, pero mayroon pang mga gamit si Pinsoy dito. Mayroon pa siyang mga ilang damit dito. Tapos yung mga sapatos niya nandito pa. So ngayon, yung natutulog po dito sa kwarto, si Papa Bits.
lumipat po si Papa Bits dito sa taas. Siya po yung natutulog ngayon. Yan. Binaktot niya yung binaktot po niya yung folding bed dito. Yan. Yung folding bed. Tapos yung foam ko is nandito. Yan. Dito po siya natutulog sa foam. Yan. Pwede na si Jing dito matulog. Kung magpunta po siya dito, pwede na siyang matulog dito dahil may kasama na po siya. Pero parang din si Jing. Hindi pa ginaganahan po na matulog pa dito sa taas kasi nga hindi pa tapos. Wala pa pong mga sara. Yan. Mga open pa yung mga bintana. Tas yun, maluwag nga. Ang kaso lang po dito kasi pag ganitong araw, mainit talaga. Mabuti na lang yan. Naidiyahan muna na lagyan ng sahig dyan. Yung para sa CR ko to sa taas. Tapos, ayan, pwede na po dito kami magtambay-tambay dahil mahangin nga. Sabi ko kay Christian, lagyan lang muna niya ng parang dyan. Kasi baka magkamali ng stepping, magdiretso, mahulog. So, ayan po yung nilagay niya pong para sa pintuan. So, pang dingding naman po yung kulang. Tas ayan po. Tas yung bintana. Tas ayan, meron po ditong cladding. Tas ayan. Marami nang hihigaan, kulang ng humihiga. Tapos yung mga binili kong banig, yung gumagamit si Kreslin at saka si Tiyang, na dyan po sila sa natutulog. Dyan po sa sahig. Pero meron po silang karton, isolator na gamit. Tapos isang banig naman ay yung gumagamit si Sansang na meron ding na karton, tas banig. Tas dyan po siya natutulog. Yung foam na natutulugan niya is itinayo dahil naiinitan nga. Walang kaso sa akin kasi yung Cleopatra po na upuan yung higaan ko, pinatungan ko din ng karton, tapos bedsheet, okay lang, hindi po init. So ayan, nilagay na pala ni Papa Bits yung dito. Yung isa hindi ko pa nakikita, ewan ko kung nasaan po yung paris nito, hindi pa nakita, ewan ko kung saan po nailagay. Tas ito naman po yung isang kwarto. Yan. Naging lalagyan naman po ng mga rinitaso ni Christian na plywood. Tas ayan, mayroon pang cladding na yun nga, hindi pa mabaklas-baklas po yung ilalim bubong dahil kulang pa. Si Mama Walin po yung hinihintay namin. Nangangamoy, paksiw na po sa baba. Yan. Mas mabuti dito magtambay sa banda dito talaga kasi mahangin nga. Yan, mahangin. Wala, tahimik yung bahay. Tahimik yung bahay na kami lang. Kahit nandito naman po kami, minsan-minsan lang po kami nagkikita-kita kasi si Paul nandito sa taas at saka si Pinsoy busy lang mag-laptop. Ako naman is nandun lang sa stock room. Katatapos ko ng routine ko, pumapasok po ako sa stock room ko. Tapos yun, doon lang po ako naglalagi. Tapos may naririnig lang po ako na hinahanap ako, lalong-lalo na si Dadan, asa si Mama Dax, ganun. Tapos binubuksan po niya yung pintuan. Sabi niya, Mama Dax, natutulog ka? Sabi ko, oo. Wala naman po akong pupuntahan kung saan-saan. Kung dito lang po tayo sa bahay. Nag-i-stay put. Tapos ng natin, mga kinikilos.
Katapos maglilinis ng kusina, balik na naman tayo doon sa stock room. So, ayun. Tapos si Pinsoy, iwan ko kay Pinsoy, kasing gustong gusto naman umuwi siya ng Tacloban. Dahil doon sa Tacloban, marami naman po mapupuntahan, mapapasyalan, lalong-lalo na yung Madison. Ganun. Eh dito, mag-ano lang siya, pero mas mabuti na nandito siya kasi mas malayo sa highway. Tapos malapit na pong magpasukan. Iwan ko lang. Iwan ko lang kay Paul kung ano po yung naisip niya na umuwi siya ng Tacloban, tapos dinala niya si Pinsoy. Pero medyo malayo pa naman kasi ano pa lang naman po ngayon, May 15. Siguro makakapag-isip-isip pa yun, baka nagbabakasyon lang. Ewan ko lang, di ko alam. Sabi ko nga kung ano po yung mga problema nila, hindi po ako nakikialam, hindi po ako nakikisawsaw. Problema nila, sila po yung sila po yung ano sa tawag nito, sila po yung gumawa ng paraan na maayos, hindi po ako. Wala tayong karapatan na makialam. Kahit naman mayroon, talagang hindi tayo pwedeng makialam. Maaliwalas po yung taas namin, maaliwalas. Ayan. Maaliwalas po. Ang diferensya lang po is mainit. Pero pag mamayang hapon na, dito, mga banda alas 5, mag-alas 5, yung araw is pababa na, okay na pong tambayan dito hanggang sa magdamag. Pero pag ganitong araw sa maghapon pa lang, lalo na launa pa lang, uy, ang init, sobra. At ayun, brown out guys. Nawalan po tayo ng signal. Brown out na naman. Araw-araw po is nagbra-brown out. Gabi, araw, nagbra-brown out. Hindi ko alam kung ano po yung dahilan ba't nagbra-brown out. Ngayon, brown out. Tumigil po yung Facebook natin dahil walang internet. Nagsipagsiakyatan sila guys kasi brown out. Mahulog ka mo dida. Yan si Piang. Siya po yung tagahugas namin dito. Nawiwili po siyang maghugas ng maghugas kasi yung dishwashing is mabula tapos naka-gray po. Hindi po nag-iigib. Ang sarap palagi ng tulog ni Piang. Niisip lang siguro niya na nandun siya sa sa mama. Tumawag ka mo kanduday kanina. Ha? Hindi mama? Kausap mo? Kasi nag-video call sila ng mama niya. Tapos meron po akong naririnig na tawa ng bata. Akala ko si Duday. Jesus! Ay, pagsugara, maruro ba ito na? Tingnan niyo si Sia. Ginagawang sasakyan yung yung ginawang pangsara sa pintuan ng papa niya. Sinasakyan niya po. Maruro ba ito? Diri pa ayad. Wow! Sarap ng hangin. Tingnan nyo, nililipad-lipad yung buhok ni Piang. Kasi mahangin nga talaga dito banda. Lubi? Maray pa ito unod. Kuha daw kami ng niyog. Wala pang laman yan. Sabaw pa lang. Kasi bata pa. Pero siguro yung banda doon meron. Kung nandyan sa baba, siguro gulang na po yan. Kasi medyo maitim na po yung yung balat. Pero ito, mga bata pa yan, mga bata pa. Wala pa pong laman yan.
Bata pa ito. Yung doon sa kabila din, maliit pa yung mga bunga. Yan. Pero iwan ko, parang may laman na yung banda sa baba. Baka magkamali yung stepping nyo. Mahulog. Uy. Ay, pagsugad. Palalagyan ko yan dito ng ano. Parang brandillas kay Christian. Na hindi po magdiretso yung mga bata. Nagtahimik yung paligid dahil burn out na naman. Can you post the burn out ulit? Ha? Post na burn out. But iwan ko. Tatanong si Piang bakit puro na lang kuno burn out. Siya. Bing ka dida ay pagkuan dida bing ka gawa. Ayan, birthday pala bukas ni Christine, May 16. Ewan ko kung anong ganap sa birthday ni Christine. Yan po yung isa po na pinunta ni Piang dito dahil makikipang birthday daw siya kay Ate Christine niya. Tapos uwi ka na. Ha? Ayaw umuwi ni Piang. Sinasabihan po niya ng mama niya na hanggang sa katapusan lang po siya dito. Uwi na siya sa June. Ayaw niya. Gusto din po dito siya mag-aral. Sabi ng mama niya, wag muna. Doon lang muna siya mag-aaral kasi hindi pa naayos yung paglipat ng amo ng papa niya sa Cebu City, sa Mandawi. Tapos kung mag-aaral man po si Piang dito, doon siya sa Compostela dahil medyo malapit po yung papasyalan or uuwian ng papa niya. So bali doon sila kay Tito Jing niya. Mabuti yun para may kasama si Jing doon at saka may maglilinis at maglalaban na kay Jing. Pag dito doon mag-aral si Piang sa Compostela. May magiging kasama na po si Jing na yung papa niya is di naman doon po titira kay Jing. Magpapasyal-pasyal lang dahil yung magiging opisina ng amo niya is sa Mandawi. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam po kung ano po yung sitwasyon. Basta na narinig ko lang sa usap-usapan nila. Kung mag-aaral si Piang baka sa susunod pa, hindi pa ngayon. Or magtra-transfer na lang kasi kung si Piang lang nandun, doon siya mag-aaral, wala pa yung mama niya, walang mag-aasikaso. Mahirap naman yung palipat-lipat, transfer yung pag-aaral. Hindi mapupokus yung bata. Wan ko lang sa mga plano-plano nila. Siya, yung lagi pagsugad dida siya. Yan po yung inaalala ko, yung wala pang dyan. Kasi tingnan nyo siya, nandyan sa silong. Oh. Yan. Kung magdiretso yan, di sasabit siya dyan sa bob wire, tapos sa mga wire ng PLDT. Sasabit po siya. Sinasabihan ako ni Siya, makakalusot pa daw kuno yung magnanakaw dyan. Iwan ko kung anong nanakawin. Baka siguro siya. Natatakot talaga sila dito na matulog kasi wala pang mga sara. Okay lang po yung nandito sila Mama Pix. Magkatabi-tabi sila. Kahit kumot lang po yung sara doon sa bintana. Para sa akin okay lang naman ganito pa lang kasi makakatulog ka na. Kaso lang ayaw ng mga bata, ayaw pa nilang lumipat dito. Ha? Lalong lalo na si Piang, ayaw niyang matulog dito sa taas.
Gusto lang doon sa baba. Hinayaya ko po siyang dito kami matulog sa taas, dyan sa kwarto. Ayaw niya. Yan, nagrereklamo si Sia. Ba't kuno sa atin mapaso-pasuan, mainit-init, mainit-initan. Masyadong mainit. Kasi mainit doon. Kasi ayan yung yung araw is pumapasok. Isa dito banda, mahangin. Tingnan nyo. Yung araw. Diyan nakakwisto. Talagang mainit. Lalo na dito. Pumapasok yung araw. Yan. Dito banda yung mahangin. Talaga. Yung misa namin, original po yan. Wag nyo na lang pong pansinin. Dahil hindi po matapon-tapon, mapapagtyagaan. Nagbabakbak na lang po sa palaging hinuhugasan, kinukuskus. Ganyan na lang po siya. Didi, pagbanig ka mo, bis ka mga turog. Thank you, boss. Pwedeng magbanig dito, matulog. Ikaw, glove. Huwag malikot para hindi mahulog. Balikot ako. Ayan, naka-ideya sila guys. Nahiga sila dito. Pwedeng higaan. Hindi mo wala ka makaturan. Di na ka mo makaturog. Ngayong hapon, dyan kayo matulog. Pwede ka ng gabi. Kasi hindi kayo natatakot na walang dyan. Sus! Baliktad. Presko. Tama na, oh. Kahit saan banda ilagay yung misa at saka upuan. Napupurma talaga. Tuloy yan. Dito nila Okay na okay yung pwisto ng mga bata. Ayan. Diyan po sila. Linatagan ng karton, sinapawan ng kumot. Tas ayan. Dito sila tambay. Kung nandito si Pinsoy, makikisiksik din po yan dito. Pero kasyang-kasya naman sila. Silang apat dito. Kahit magsiksikan, may allowance pa. Tapos tayo, pwede din tayo dito mahiga. Maglatag din po ako. Sinusunod lang po namin yung hangin kung asan banda. Baba muna ako guys, kukuha lang ako ng tubig o inom muna ako. Nauuhaw po tayo. Si Papa Bit siguro kumain na. Tayo hindi pa. Bit kay Dani Randy. May dapit si Aran. Yan lang naman po yung nilaban natin. Diyan lang po sila nakahangir. Kasi yung init is banda dyan. Paparikan ang bibing era na upuan dayan.
iniinitan. Ito lahat. Ada palagi apakah kan? Ano ito? Tapo kan? Takluban daw. Wato nera? Yan po yung stock room natin. Maraming gamit. Ayan po. Hindi ko pa natupi yung kumot ko. Tapos, yan po yung labas natin. Si Christian hindi pa natapos maglaba. Ayan. Sumakit yung ulo. Kasi, mainit dito. Ayan. Labahan niya. Tapos ito po kay Sansan. Mga bata din, ayan. Hindi po sila naiinitan. Ikot ng ikot. Tapos, yung mga aso maingay. Lalong-lalo na pag gabi na maingay kasi si Chichay inaanuhan na naman. Nako, magbubuntis na naman si Chichay. Yan, maraming aso. Iwan ko kung saan, mga taga saan na aso yan. Marami po sila pag may na aamoy silang nangunguwag. Nangunguwag na ano. Na aso. Si Shay, buntis na naman. Ay, nako. Yan si Chichay. Yan po sa mga aso na yan. Makain ka. Yan, tingnan nyo. Yan si Chichay. Bubuntis na naman yan. Tapos yung isa pa, yung anak ni Chichay, ayun. Sinusundan ng mga boy na mga aso. Nag-aaway-away sila paggabi. Yung isa nandoon sa malayo, hindi po makaintra. Hindi po makaintra yung isa. Yan. Kasi inaaway po siya. Hindi po siya maka-inggis. Ayan, ayan, ayan. Nag-aaway na. Pag ganyan po, meron silang naamoy na babae na gustong magpabimbang. Yun, dumadami po sila dito. At dito pa talaga sila sa namin, sa harapan, nagkakagulo. Dapat doon sila sa malayo paggabi, hindi ka makatulog kasi maingay sila. Nag-aaway-away. Yan, binabantayan lang nila. Tapos sinusundan lang. Agoy, Ginoo. Babae pala yung isa. Yan, babae pala. Pero parang bagong panganak kasi malaki yung suso. At saka si Chichay ito, ayan. Siguro buntis na po yan dahil mataba na naman. Yung mga anak niya hindi namin nakikita kung saan. Kung saan po niya dinadala. Pero yung last niya na panganak, yung sa ngayon, 4 yung anak niya, tas 2 lang yung nabuhay. Meron pong humingi. So, binigay ko. Kasi hindi ko na kayang magpakain. Ito. Siguro bagong panganak. Yan, tingnan nyo. Si Shaira sauce. Ano na po yan? Goods na po yan si Shaira. Siguro manganganak mga June. Iwan ko kung ilang buwan yung pagbuntis ng aso. Yung kapatid niya, yung kay Shaira anak yan, isa na lang. Yung gray na matay kasi hindi kinaya ng init at saka nagkaparbo po siya. Dahil dumumi at saka
parang dumumi, tas sumuka po ng mapula. Hindi ko alam yun. Itong isa, nalibre pa naman kasi ganun din. Nilabanan po niya yung yung parbo. Kasi wala naman po yung mga inject. Dahil yung injection ngayon ng aso, mahal, mahal din. Hindi ko kaya. Mabubuhay sila hanggat gusto nilang mabuhay. Mapapakain ko sila hanggat kaya ko pa silang pakainin. Yan, sunod-sunod lang ng sunod si Shaira sa akin. Kung saan ako magpunta doon siya. Sinusundan lang po niya ako. Balik na tayo sa taas. Oh. Ha? Makaon ka mo? Masura ka mong paksiw? Sige. Dali lang. Kakain daw sila. Pananghalian pa lang yun. Iba po. Kakain daw sila. Kain sila, ulam, tamban, tuloy na paksiw. Wah! Kala ko matutumba. Sige, sige. Pagdara ka mong tubig yan to. Ato na sila. Lugas. Sa taas sila kakain guys, sa taas. Daw. Mumukbang sila sa taas. Kas I'm hungry. Hinihintay ko lang sila kung kailan sabihin kakain. Kasi pag busog na pinakakain, hindi naubos yung kakain. Wagas ka kayo guys. Sige, sulay. Paksiw. Yan, okay na. Yung paksiw ni Papa Bits. Natukagan. Wagas tayo guys. Ayaw na. Yan, ito pagbugas. Kakain na lang din po ako. Sinadada na ito magtubig. Kutsara. Yan. Kutsara kung magkakamot. Sarap. Sige. Kanto na. Ako na lang magdadala dito. Hindi doon. Awa didi. Ay na pag tininidor. Paginay ha. Ikaw, President. Ha? Kakaan daw. Biglang nagutom sila. Oh. Naubsan. Ipaubsan ni Papa Bits. Ha? Naubsan. O, sabaw kita ng kape. Sige. Magkakape kami. Pagkuhan, baso nila. Oh, sus. Brown out pala. Di na lang ako maglalaso. Di ba yan? Brown out pala. Gano'n muna ako ng tubig. Di ba sa tubig na ito? Oh, apa. Yun na, yun na. Alas 2. Manananghalian
pa lang. Kasi, yung breakfast, alas 11. Yun lang pa naman pagkagising nila. Lagyan ng kunting asukal kasi dadamihan natin yung tubig dahil isasabaw namin yung kape. Masarap yan kapare sa paksiw. Tapos maghahaponan kami mga alas 8, alas 9. Parang late na po. Yan. Sa ano po tayo mag-iinit ng tubig? Sa gas tube. Gabi yung ulam is manok na tinula. Ayan. Kumulo na. Swak. Sakto lang. Init. Sa taas po kami magmumukbang. Nahihinay lang. Baka tayo matagak. Ayan. Yan guys. Mukbang po kami dito. Ayan po yung ulam namin. Paksiw na tambantuloy at saka kape. This is all that for this thy gift, which you have about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Father God, pray for us nothing to eat. Amen. Yan. Kain na kami guys. Kain na. Sa akin yung may tukag na paksiw. Kain po. Kain daw po, kain. Yan, si Papa Bits pumisto po dyan. Nagpapawisan si Papa Bits. Buhok mo. Siyang paggabi na naka-burger sila, naka-ice cream. Resulta, inuubo. Inuubo sila, inuubo. Buhok mo, nangadatan on. Kumanin pa sila guys. Sarap kumain sa taas. Papa Bits, lumipat. Ayan.
Gusto po siya dyan. May kayo ba? Nakahangin din. Sabi ni Piyang nakahubad daw. Sanay na sila sa Papa Beach niyo. Nakahubad. Si Christian din natapos maglaba. Sumakit yung ulo. Kamit din po paglaba. Kamit din po paglaba. Oh, di tapos na. Maano yung pinggan nila. Yan, iiwanan nila po ako. Tayo naman is magpapapak muna ng paksiw. May kunting kape pa na naiwan. Inumin natin. Init. Uy, niyan na paghugas. Dungan na. At ayan guys, inidiyahan ni Papa Beats muna lagyan dyan ng brandillas kasi delikado nga sa mga bata. At pati siya nagustuhan po niya dito kasi mahangin nga. Pwede daw rin siya po dito matulog or mahiga. Yan. Ano lang po yan na hindi po magdiretso yung mga bata. Ganyan lang po siya ka distansya. Yung may mahahawakan lang. Kasalanan na po ng mga bata dyan kung sila. Maglalaro lambitin. Basta nilagyan lang po ni Papa Beats na panangga na hindi po magdiretso. Inidiyahan lang muna hanggat hindi wala pang mapapaayos para sa CR. Pinasahigan lang muna ni Mama Walin. So ayan, magandang pistuhan dito. Kasi sabi ko nga, sayang kung sasaraduhan dito dahil yung hangin dito nga pumapasok. Paulit-ulit yung hangin dito pumapasok. At saka naglight na din. Kaya nakagawa si Papa Beats dyan. Bumaba yung mga bata. Nandun, naglalaro na po sila. Dahil medyo malilim na po sa banda doon sa harapan namin. Yan. Mahangin na po dito. Dahil pawala na po yung pawala na po yung init ng araw. Pababa na po siya. Saka dito talaga yung hangin nagsisimula. Kahit anong anggulo, dito talaga. At ayan guys, hapon na, tingnan nyo, nilagyan ko po ng kurtina. Yung bintana at saka sara ng pintuan. Ang temporary natin na nilagyan para hindi po masagwa tingnan. Yan. Hanggang po sa, yan. Yung CR talaga is nagawa ng balkonahe. Tas dito po sa kwarto. Ayan. May kortina na po. Charan! Ayan. So, ayan guys. Bye for now. Thank you for watching po for today's video. Bye-bye po. Yan po yung pinagkaabalahan ngayon. Naisipan ko maglagay ng kortina. Pang ng init ng araw. Temporary lang po. So yan, bye-bye ulit. Yung banda doon, maghahanap pa po ako ng kortina.